Alam mo ba kapatid na meron kang mga katangian na kahit na sinong mga lalaki ay magugustuhan kung talaga namang i-enhance mo, ipapakita mo sa mundo, di ba? Kasi ito yung mga uniqueness mo. And in this video kapatid, pag-uusapan natin yung mga bagay na talaga naman nagugustuhan ng maraming kalalakihan sa mga kababaihan. Kaya kung interesado ka malaman kung ano itong mga bagay na to, na majority ng lalaki nagugustuhan sa babae, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Timo at gumagawa ko ng mga videos na katulad ito para patulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin dito. I-upload pa natin sa hinaharap. So maraming posibilidad na meron ka ng ganitong quality at kung maririnig mo na meron kang ganitong quality, i-enhance mo na lang para mas magustuhan ka pa ng tao gusto mong pumasok sa buhay mo o ng mga tao sa paligid mo na gusto mong ma-involve sa circle ng buhay mo. At wala nang paligid-ligid pa, ito yung unang bagay, yung pagiging open-minded nyo. Yes, tama po yung narinig nyo. Hihira na kasi sa mga babae ngayon yung open-minded, yung bukas, yung isip at puso. Siyempre, sa opinion ng iba, sa sasabihin ng iba, sa desisyon ng iba. At ito kapatid, yung talaga namang hinahanap ngayon ng mga lalaki. Yung babae na talaga namang willing din naman na pakinggan yung side niya. At hindi basta-basta magdidesisyon, hindi napapakinggan yung sitwasyon o kalagayan ng taong pinili niya, di ba? Kasi kahit naman sino gusto ng tao na makakausap na open yung isip, di ba? Hindi yung sarado yung isipan at kung ano lang yung gusto niya ay masusunod. Kaya naman kung isa ka sa mga babae, open-minded, hindi kita alukin ng networking kapatid. Kasi yan talaga yung qualities na hinahanap ng mga kalalakihan ngayon. At yan posible yung nagugustuhan sa'yo ng taong pinipili mo. Okay? Proceed tayo sa ikalawa. Which is yung kilala mo na yung sarili mo. Siyempre, wala nang ibang makakakilala sa'yo kundi ikaw mismo sa sarili mo. Alam mo kung ano yung gusto mo, alam mo ibang ayaw mo, alam mo kung ano yung mga bagay na deserve at hindi mo deserve matanggap. Diba? Kapag alam mo to kapatid at tinitingnan mo rin yung sarili mo at hindi ka lang masyado nakafocus sa mga tao sa paligid mo at bigay ng bigay, magiging masaya sa buhay. At magre-reflect din yan sa aura mo, sa pagtingin sa ng mga tao sa paligid mo. At kung ganito yung ginagawa mo kapatid, malamang sa malamang maraming tao nagkakagusto sa'yo. Kasi kitang-kita nila yung pagiging totoo mo sa sarili mo. Kasi, syempre, ilang kilala mo yung sarili mo. Alam mo kung ano yung gusto mo at ayaw mo. Hindi ka nagpapaka-plastic, diba? Yun yung mahalaga at yun yung importante. Kaya, kung ganito yung quality na meron ka, napakaswerte mo dahil hinahanap-hanap yung mga kalalakihan. Ngayon, okay? Proceed tayo sa ikatlo. Which is, kapag willing kang magbigay ng effort, syempre, gusto mo pumasok sa isang relasyon. Hindi naman dapat one-sided lang yung isang relasyon, diba? Kailangan, dalawa kayo mag-give, dalawa ang nagtitake, diba? Hindi lang basta take na take at hindi lang din basta give and give, diba? Ngayon, kung yung partner na nakikita mo na ma-effort, yung taong gusto mo ay put in ng so much time, so much effort, so much sacrifices sa relasyon mo, dapat ikaw din, willing kang gawin yun para sa pagsasama. Dapat ikaw din, put in ka rin ng time, effort, and sacrifices para mas mabayabong yung pagsasama mo. Hindi lang maramdaman ng taong pinili mo na one-sided lang yung relasyon. Now, kung isa ka naman sa mga ganitong babae na puput in talaga ng effort sa relasyon, napakaswerte ng taong pinili mo. Kaya naman, i-enhance mo lang yan kapatid. Patuloy mo i-grow para mas magustuhan ka pa at hindi ka bitawan ng taong pinili mo. Okay? Proceed tayo sa ika-apat, which is yung babae na handang i-express yung sarili niya. Siyempre, hindi ka naman niya makikilala ng gusto kung hindi mo i-express yung sarili mo, diba? Hindi mo ipapakilala ng gusto yung sarili mo na magiging open na libro yung buhay mo sa kanya. The more mo hinahide yung sarili mo, the more mo tinatakpan yung mukha mo ng maskara na posibleng maging dahilan para masira yung pagsasama. Kaya naman, ayaw ng mga kalalakihan ng adults, yung mga tao na hindi totoo sa sarili nila. Hindi nila express yung totoong sila, di ba? Kahit naman siguro ikaw, kung bibili ka ng isang lalaki, ayaw mo naman siguro na hindi totoo sa sarili niya, di ba? Siyempre, mas pipiliin mo yung totoo na lang sa sarili niya para alam mo kung dapat bang pumalapili o kumapit sa relasyon na yan o hindi ka. Diba? Kaya naman kung may ganito kang quality, nako kapatid, enhance mo yan. Dahil yan yung nagugustuhan ng mga lalaki nowadays. Okay? Proceed tayo sa ikalima.
which is yung babae na reliable. Siyempre, alam naman natin na kalimitan ng reliable is lalaki, di ba? At yan yung hinahanap usually ng mga kababaihan sa lalaki. Yung lalaking maasahan. Siyempre, yung mga lalaki, hindi naman perfect yan. May mga pagkakataon din na down yan. May mga pagkakataon din na sasaktan yan, nangihirapan yan. Now, isa sa mga babae reliable, talaga namang magtutuwa yung partner mo sa'yo. Magugustuhan ka lalo ng partner mo dahil mga panahon na down siya, nandiyan ka para sumuporta sa kanya. Mga panahon na mahina siya, nandiyan ka para tumulong sa kanya. At syempre, kung ganyan yung nararamdaman niya sa'yo, babalik niya yun sa'yo, diba? Na kapag kailangan mo ng tulong, kailangan mo siya sa tabi mo, nandyan siya. Magiging reliable din siya sa'yo. Now, kung isa ka sa mga babae na ganitong qualities, ako, napakaswerte ng partner mo sa'yo. Dahil yan yung mga hinahanap ng mga kalalakihan. Ngayon, okay? Proceed tayo sa ika-anim, which is yung babaeng masiyahi. Tama yung narinig nyo, masiyahi. Kasi ang lungkot na ng mga nangyayari sa kapaligiran natin. Mismo sa social media na rin, di ba? Nakakita ka ng mga video ngayon. Parang puro away na lang ng pamilya, di ba? Kahit naman sa mga teleserye, puro away na lang, di ba? Paulit-ulit na nga lang nangyayari, pero nabibigay ng trigger sa utak natin na ganito ka toxic yung mundo, di ba? Ganito ka nakakapagod yung buhay, di ba? At kung isa ka sa mga taong madala sa mga ganitong emosyon, then magiging toxic ka, magiging negative na partner ka sa buhay. Pero kung masiyahin ka at hindi mo ina-apply sa buhay mo yung mga ganitong negativity na natatanggap mo mula sa kapaligiran mo, sa mga pinapanood mo, sa mga nakikita mo, di ba? Napakaswerte ng tao mapipili mo. Dahil hindi mo may paparamdam sa kanila yung kalungkutan, di ba? Yung stress na dulot ng mga negatibong bagay sa kapaligiran. Yan kapatid yung isa sa mga bagay talaga namang hinahanap nowadays ng mga tao. Especially ng mga lalaking posibleng magkagusto sa iyo. Okay? Proceed tayo sa ika-pito, which is yung babae na hindi sumusuko. Kapag nakakilala ng isang lalaki ng babae na talaga namang willing gawin ng lahat para sa pangarap niya, willing gawin lahat para sa sarili niya, willing gawin lahat para sa mga taong nakapaligid sa kanya, siyempre, mas gugustuhin ka ng taong pinili mo. Mas gugustuhin ka ng lalaki niya, di ba? Kasi bihira na yung mga tao na ganyan, may mga pangarap, may mga taong nagpapatatag sa kanya dahil alam nila na gagawin ng babae itong lahat para sa kanila, di ba? At babae magpapatibay ng relasyon dahil gagawin niya ang makakaya niya para hindi masira yung pagsasamang iniingatan niya. Diba? Kung ganito yung makikita ng lalaki sa iyo bilang babae, siyempre pipiliin ka niya, siyempre gugustuhin ka niya, siyempre ipinaperso ka niya, hahabulin ka niya, di ba? Kasi nowadays, di ba, wala lang ganyang babae. Bihira ng babaeng ganyan na gagawin ng lahat para sa kagustuhan nila, sa mga bagay na alam nila na magpapasaya sa puso nila, di ba? Now, kung isa ka sa mga babae may ganyang qualities, na kapatid, i-enhance mo yan, pagtibayin mo yan at panatiliin mo yan nasa sa'yo, di ba? Nasa character mo para mas manatili, mas magustuhan ka, mas hanapin ka at mas habulin ka ng mga lalaking gusto mo pumasok sa buhay mo. Okay? Proceed tayo sa ikawalo. Last but not least, kapatid, ikawalo bagay na pag meron ng babae, talagang maraming lalaking nagkakagusto. Kayo, babaeng down to earth. Tama po yung narinig nyo, yung babaeng willing ibaba yung ego para mapakinggan yung taong gusto niya. Willing buksan yung isip at tenga para sa taong pinili niya. Kasi diba nowadays, kapag kaaway, palakasan na ng boses niya. Wala nang willing makinig, wala nang gustong magparaya. Diba? Lahat bitawan ng masasakit na salita, batuhan ng mga masasakit na salita. Diba? Now, kung isa ka sa mga babae kapatid na willing makinig, bukas yung isip at tenga, down to earth, humble, at hindi pinagmamalaki kung ano yung meron ka. Sinong lalaki yung makakatulong sa'yo? Sinong lalaki yung hindi pipili sa'yo? Diba? Kaya naman kapatid, pagpatuloy na yan. Kung ganito yung quality na meron ka, pagpatuloy, matulungin. Dahil yan, magiging way mo para magustuhan ka lalo ng mga tao na kapaligid sa'yo. Especially ng tao gusto mo. So, hope na-enlighten yung isipan niyo dito sa mga ideas na share ko. If na-enlighten nga naman, please help me share this to your loved ones. Tapos hindi natin matulungan para nakatulong na kayo sa kanila. At tulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na unang samang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pilihan yung panonood at pagsagot. Kung bago ako pa lang dito sa channel ko, please consider liking, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na panonood ko. May upload pa natin sa lahat. So hanggang dito na lang mga kapatid.
Maraming salamat sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. God bless you and protect you always. Yes. Whenever your heart is broken